Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito lang po ang pobreng Kapampangan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kung paano tayo makaipon. Karamihan sa atin ay hirapan ito. Maliit man, malaki, ganun pa rin. Dahil sa mga problema na dumarating sa pamilya natin, emergency, yung mga kailangan ng ating mga anak, pamilya, mga kamag-anak, mga magulang, ipinapadala natin lahat ng mga sahod natin. Walang natitira, sinasabi nila, resibo lang. Kasi nga, mahal natin yung pamilya natin. Hindi natin sila hinahayaan na magkulangan. Kaya nga nandito tayo sa abroad para ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. Pero, kailangan, nandito nga tayo sa abroad para kuminhawa. At para makaipon, di ba? At para maibigay yung pagdating ng araw, yung kinabukasan natin, meron tayong makita sa mga pinagpaguran natin dito sa abroad. So guys, ito, simple, ano lang po ito, tips para makaipon. Ako rin, kahit na ako nahihirapan din na mag-ipon, sa awa din naman ni Allah, ayan, kahit na papaano, meron tayo na invest, napagawa ang bahay, yun ang ipon ko. So ito, ay tips ko po sa inyo. Ito'y simple lamang. Gawin ninyo o hindi, at least meron po tayong tips na ibabahagi sa inyo at ipapanood po sa inyo. So, keep watching po. So, pag-usapan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ating pamumuhay. So, ano yun? So, yung 5 tips na yun, guys, para makaipon. So, ito, sasabihin ko sa inyo, kailangan natin magkaipon kasi hindi tayo na maghihintay ng ganitong edad, natatanda tayo na wala tayong ipon. Lalo na nandito tayo sa abroad, di ba? Matagal na yung 10 taon, 20 taon, 30 taon, wala pa rin tayong ipon. Kailangan sa inilagay natin dito, kahit na papaano meron tayong masave. Di ba? So, itong tips na ito, ayan, i-share ko lang man po. Siyempre, iba rin yung may ipon kapag uuwi ka na at meron ka nang mapapag-umpisa na business pag uwi mo sa Pilipinas. So, ito, tips na to, ibabahagi ko po sa inyo. So, umpisan na po natin itong usapin na ito kung paano yung makaipon. So, ito, lalo sa mga kababayan natin, kailangan para tayo makaipon, siyempre magtrabaho tayo. Para makaipon tayo, kailangan magtrabaho. Saan ka ba nakakakita ng tao na hindi nakakaipon, na hindi siya nagtatrabaho? Of course, kailangan natin magtrabaho para makaipon, di ba? Yun ang tips ko. Kasi kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang source of income. Kung pa-sideline ka lang dyan, mahina ang kita mo, edi pag-isipan mo na kumita ng malaki. Yung dito kasi sa abroad yan, malalaki ang kita dito at mabilis yung makaipon ka. Kung nandiyan ka lang sa Pilipinas na ipa-extra ka at wala kang inaasahan na yung malaking sinasahod mo, wala kang maiipon, di ba? So, mahihirapan ka makaipon. So, dapat meron kang permanenteng trabaho. Dapat alam nyo yan. Kaya dito, kapag nag-abroad ka, yung permanente yan, magtagal ka ng ilang taon, 1, 2, 3, 5, 10, o diba? At least meron tayong naiipon. Kung hindi ka makapagtrabaho, na nandiyan ka lang, kailangan maghanap ka rin ng pagkakakitaan na mas malaki. Na pwedeng yung regular yung income mo. Magnegosyo ka. Yan, pwede yan. Para makaipon tayo. Yun yung unang tip. So, ito naman pangalawa, kailangan
huwag tayong mangungutang. Kasi ang utang, yan, lalo tayong mababaon dyan. Diba? Karamihan dito sa abroad, ayan, alam niyan, yung sinasangla nila yung ATM nila, tapos buwan-buwan, may interest yun. Kung malaki ang utangin mo at yung sahod mo maliit, tapos napupunta lang yung ano yung interest doon sa binibigay mo na utang. So lalo tayong mababaon doon at hindi po tayo makakaipon. Kailangan ito kapag sumahod ka kahit na yun nga basic lang, magtira ka rin ng kahit na paunti-unti. Lalo na dito rin sa abroad, 'di ba? Ang mahal ng gastusin. Kahit na papaano magtipid-tipid din tayo. Yung kinikita natin, kailangan i-save natin, itira natin. Huwag po tayong mag-ubos biyaya at sa Pilipinas naman, sa mga mahal natin sa buhay, yung kinikita natin naman, huwag natin yung pasobrahan. Kumbaga, ano lang, tamang ano lang, gastos. Yung iba kasi, parang wala nang bukas eh. Happy sila dun eh. Happy go lucky sila. Ang akala nila yung mga mahal nila sa buhay dito, lifetime. At hindi nila alam, siyempre uuwi din tayo, matatapos ang kontrata. So, yun ang kailangan natin. Huwag po tayong mangungutang. Iyan yung tip ko sa inyo. So, itong pangalawa na ito na sinasabi ko, huwag kayong mangutang. Kalimitan sa atin, lagi na lang nangungutang. So, nangutang, minsan nagkakalimutan na. So, nagiging mitya pa rin ang mga kaibigan. Nagtiwala yung mga kaibigan natin. Kapag nanghirap tayo, nangangailangan tayo, tapos iiwasan natin. Marami mga ganyan. So, kailangan kapag may kaibigan ka na gano'n ang tapat sa iyo, pinagkatiwalaan ka, at kapag nangutang ka, at siyempre, yung time na gano'n na sinabi mo, o ganyan araw o buwan, ito pa rin mo para hindi ka masira. At yun nga, itong tip na ito sinasabi ko, yung huwag kang mangungutang at sa mga kaibigan natin. Kasama na rin yung mga paliwanag ko dito, yung mga nakasalamuhan natin, na-encounter ko rin yan. Tip. Kasi hindi lang naman yung pera yung pagtitiwala na binibigay natin hindi lang pera. Yung dignidad natin ay nakalaan dyan para sa kaibigan mo. Dahil lang doon, biglang mawawala, di ba? Kaya huwag kang mangungutang kung hindi mo kayang bayaran. So yung pangatlo na to, isa pang tip para naman makaipon, yung alam mo, yung wants in need mo, alamin ang mga wants of need mo. Alamin mo yung mga bagay na kailangan mo, na gusto mo lang. Magkaiba yan. Halimbawa, bili ka ng bili doon. Kunyari, may mga sales, di ba? Ayan. Real talk lamang po. Marami mga tao na ganyan na kapag sales, ayan, nakikita, akala nila nakakamura sila. Hindi nila alam. O nga, sales 50%. So, yung kikitain mo, imbes na may isi-save mo, ipupunta mo doon. So, pagdating ng nung naubos na yung kinita mo, naibili mo na lahat doon. So, nasaan ang mo doon? Yung discount mo doon. May discount ka pero yung ipon mo, yung kita mo wala na, naibili mo na doon sa save na inaano. So 50% na 50% ka doon, ikaw naman na 100% dahil naubos na yung pera mo na pinambili doon. Ayun ang sinasabi ko po sa inyo. So alamin niyo muna, kasi marami mga ganyan, yung iba bumibili na kahit na hindi kailangan, basta may sale, bili lang ng bili. Pero pagdating ng araw na yung mga binili mo hindi naman masyadong kailangan, yung pera mo lumipat, wala kang naipon. Diba? So, maging wise din po tayo kahit na sales yan.
bumili tayo ng nararapat, hindi yung bili na lang tayo ng bili. Kailangan meron din tayong saving sa ano natin, sa mga kinikita natin. Hindi naman habang panahon, di ba, nandito tayo, kumikita at uuwi din tayo. Kailangan pag uwi natin, meron tayong saving. Di ba? So, yung mga kailangan natin na yung mga gusto natin, magkaiba yun eh. Kapag bagay na needs mo, halimbawa, kailangan mo sa trabaho, ang gagamitin mo sa trabaho para magamit mo, so, yun ang gawin mo. Bilin mo. Pero pag hindi mo kailangan, wag mong bilin. So, yan ang tips ko sa pangatlo sa inyo. So, ito naman pang-apat na ito. Sinasabi ko po sa inyo, natapos natin yung una, pangalawa, pangatlo. Itong pang-apat, yung tamang pagbabudget. Halimbawa, sa pagkain natin, huwag tayong maging maluho. I-budget natin yung pagkain natin. Yung iba kasi, sobra-sobra. Kapag nagsumahod tayo, di ba? Yung budget natin, kapag yung allowance natin, alam natin na kumita tayo, yun, pupunta tayo sa labas, kakain, magpapakabusog, bibili ng mga gusto natin na mga kainin, kahit mahal, bibilin natin, mabusog lang tayo. So pagkatapos na yun, makikita mo na lang yung pera mo, yan, bawas na. Tapos yung mga kailangan mo pa na ano, hindi mo pa naibili, na hindi importante, nga lang nabusog ka. Tapos yung mga kailangan mo na kinabukasan ng mga ilang araw, wala, ni asin, ni ano, wala ka na ibili. Pinabili mo na sa pagkain mo na inilabas mo o pumunta ka sa masarap na restaurant, kumain ka, nagpabusog ka. Tapos mga ilang araw, wala ka namang sahod at yung asin mo, baka yung may mga kaibigan ka dyan, sasabihin mo, baka may asin ka dyan, wala akong asin, di ano ako pili. Naubos na yung bigas ko, pairam naman. Tag-hirap daw lang ka. Ikaw, nung sahod mo, kumain ka ng masasarap. Tapos, mga ilang araw, wala ka ng ipon. Wala ka na palang ano, yung pera na doon sa kinita mo. Dahil nga, yun nga, nagpapusog ka na doon. Pero yung kailangan mo, needs mo na araw-araw, hindi mo inihanda. Yun ang sinasabi ko sa inyo na kailangan alam nyo yung budget ninyo na kinikita at para. So ito na rin, ito yung panglima. Kailangan disiplina rin sa sarili, lalo na tayo. Minsan nawawala na tayo sa disiplina sa sarili. Iniisip natin na buwan-buwan kumikita tayo, na yung sumasahod tayo ng maliit man o malaki. Yung disiplina natin sa sarili kapag yan lumabas tayo, sige, bili dito, bili doon. Lalo na pang mga gadgets dyan, kapag may uso at ikaw lumana yung gadgets mo, yung mga cellphone, bibili ka niyan. Sige, bili doon. So yung kapag yung ano mo, meron ka nakita na sapatos na maganda, bibili ka doon. So pagtingin na sa ano mo, sa pera mo, kulang na, wala ka nang maipadala sa pamilya mo. Kapag may emergency na kakailangan nila, sasabihin mo, ay nakabili ako ng ganyan, ng cellphone ko, ng sapatos ko. So wala ka na save. Lahat, dinala mo na lahat doon. So kailangan, meron ka rin disiplina sa sarili mo. Kailangan alam mo rin yung mga kinikita mo. Kailangan meron ka rin isi-save, hindi yung once na kapag sumahod ka, happy go lucky ka na. Lahat gagawin mo para naibili mo yun, lahat ng kita mo doon na pupunta. Kailangan meron kang disiplina. So yun yung sinasabi ko sa inyo na tips para din makaipon. Hindi yung ubus biyaya po tayo ngayon, bukas nga wala po tayong maipon. Di ba? Real talk po yan. Totoo po yung mga sinasabi ko po sa inyo. So guys, sana itong tips na ito ay meron kayong natutunan at nalaman dito sa ibinahagi kong vlogs. Para po sa inyo yan. God bless po. Pupring Kapampangan ulit. Enjoy watching po.